Hello again! Welcome to my YouTube channel. So guys, sobrang lamig dito sa New York. You're so lucky to catch me. Sobrang lamig dito sa New York. Tapos, paalis na pala kami ngayon. Papunta sa bahay ni Gwapo. So, i-share ko pala sa inyo yung mga, yung mga nangyari kung sa immigration dito sa Amerika nung pagdating ko. Kung bakit ako natagalan sa immigration. 3 hours ako doon, naghintay. Tapos, si Gwapo naghintay sa labas ng 4 hours. So, i-share ko sa inyo kung anong nangyari. Please like and subscribe to my YouTube channel. So, ito na nga. Dumating ako from, yung flight ko kasi Singapore, Davao, Singapore, then Singapore, Germany, then Germany, JFK. Where are you going? Just downstairs. And then, nakarating ako ng Americas, 11 afternoon. Nagland na kami. Tapos, nun ang haba ng pila papuntang immigration, guys. Sobrang haba. Ang tagal ko dun sa immigration, 3 hours ata. Tapos, yung first immigration na nag-interview sa akin, parang hindi pa niya na, second time pa lang niya na-encounter yung kagaya sa akin. May hawak na na K1 visa, tapos may yellow packet. Tapos, parang, pala yun, Black American. Sabi pala niya na ang dami naman ito. Pagbigay ko sa kanya ng ng papel, ng yung yellow packet, sabi niya, ang dami pala ito, babasahin ko ba ito lahat? Sabi niya, nandito ba yung medical mo? Sabi ko na, nandyan po ma'am, pero hindi ko kasi alam kung saan dyan kasi hindi ko yan inopen. Sinabihan ko yung immigration sa Amerika. Tapos, parang tamad yung immigration na encounter ko. Tapos, ang tagal ko doon, ang tagal niya, tapos 2 beses pa siya, lumabas dun sa cubicle niya, tapos tinanong na naman yung kasama niya kung anong gagawin dito, tapos kaupo na naman siya, tapos tinanong na naman niya yung kasama niya, anong gagawin dito, tapos sinabihan siya ng kasama niya, hindi mo pa na-encounter yung ganyan na na visa. Sabi niya, na-encounter na daw niya, pero dalawang beses pa daw ako, so wala siya masyadong idea, so yun, binasa niya yung yung yellow packet, inopen niya, and then tinataka niya yung passport ko, and then tapos nun sabi niya sa akin, may isang immigration na officer na dumating, tapos sabi niya na follow daw ako sa kanya, tapos yun, okay na natataka na yung passport ko, nag-follow ako dun sa isang immigration officer, tapos dinala ako dun sa loob ng opisina nila, tapos yun, dinala ako na sa loob ng opisina nila, tapos bawal ang text, bawal ang call, bawal ang cellphone doon, talagang sarili mo lang dalhin mo, yung mga bag mo, iiwan mo doon sa labas. Tapos, naghintay ako doon ng mga 5 minutes lang siguro, mabilis doon. Mabilis doon kay sir, yung, Black American, lalaki. Tapos, nakaupo ako muna doon, nakaupo muna ako, tapos, hintay ako natawagin yung pangalan ko, tapos yung ko pala, yung yellow packet, nilagay nila dun sa taas ng parang desk nila, tapos kinuha, and then chinek nung immigration officer, tapos tinignan niya yung mga yellow packet, and then after that, nalagay na niya sa computer yung sa system nila, yung visa ko, yung about sa yellow packet, tapos yung mga information siguro, nalagay na niya dun. Tapos sabi niya, tinawag niya yung pangalan ko, sabi niya, Mitze! Sabi niya, you're all set. Sabi niya. Tapos sabi ko na, sir, pwede naman kunin yung luggage ko. Sabi niya, yes. So, tinanong ko siya para siguraduhin na okay na ako. So, yun. So, grabe, ang tagal ko naghintay doon sa immigration, guys. Pero thankful ako na walang problema sa papeles. Pero medyo nag-worry din ako kasi sobrang tagal ko noon eh. Hindi ko alam kasi kung may mali ba doon sa visa or what. Kasi sobrang tagal nung first na immigration nakatapat sa akin. Sabi ko, ano bang mali dito sa visa at saka yellow packet ko? Bakit ang tagal niya? So, hindi pala niya kabisado yun. Second time pa lang niya na-experience yung yung may nakahandle siya na may K1 visa na So, thankful ako kasi naging okay. Thanks God. And then, walang masamang nangyari at saka nakapasok ako dito sa Amerika na safety, ganyan. Tapos walang problema sa mga papers, thank God.
So, sobrang nakakaawa ni Gwapo doon kasi naghintay siya ng 4 hours na sobrang lamig. Tapos, akala ko mabilis lang talaga yung sa immigration. Akala ko talaga mabilis. Pero kung siguro hindi nag-abot yung mga flight, siguro hindi ganun katagal yung waiting time ko doon sa, sa immigration. Tapos, si Gwapo sobrang excited na 10 o'clock pa lang nandun na siya sa airport. Tapos, nakalabas ako alas 2 na ng hapon. Tapos, always pray when you arrive, when you come here. Always pray, don't forget to pray. And then, palagi kayong manalangin. And, nagabayan kayo ni Lord sa lakad nyo, sa papunta nyo ng Amerika. Tapos, dun sa papunta pa lang, good luck. At saka, huwag kayong kabahan. Good luck. At saka, magdasal kayo ng magdasal. At saka, and nagdala pala ako ng rosary, guys. Ito. Rosary. Nilagay ko sa akong bag. Ito, nilagay ko sa aking bag nung nag-travel ako papunta dito sa Amerika. Nilagay ko sa sa backpack ko. Para kasama ko yan palagi. Oh. Diba? Rosary. 3 rosary. 1, 2, 3. 4 na rosary yung dala ko, guys. So, sa mga pupunta dito, good luck. At saka, sobrang lamig, as in. Tapos, ang next video ko pala ay kung ano yung mga pagkain na nadala ko dito sa Amerika. Kung ano yung mga Filipino food na nadala ko dito sa Amerika. Kasi sobrang tagal ko lang sa immigration, hindi na na-check ng custom. Hindi na nila na-check siguro yung bag ko. Siguro inamoy-amoy lang ng aso yung mga yung luggage ko na may puro pagkain ng Filipino food. So, yan, magbi-video din ako kung ano yung mga pagkain na nadala ko dito sa Amerika. So, if you like this video, please like and subscribe to my YouTube channel and see you on my next one. So, next vlog ha, i-vlog ko yung mga pagkain na nadala ko dito sa Amerika, mga Filipino food. So exciting, 'di ba? Thank you for watching.